be blamed for this. Kasi if you look at kilala ko kasi si Yusek Cabral nakatrabaho ko yan. No, very impressive yung kanyang record, 'di ba? Yung work record niya, tsaka yung educational background, etc., 'di ba? Naaalala ko kasi si PRRD nung sinabi niya sa amin nung na-appoint niya kami, sinabi niya there will be no financial rewards, sabi niya, but there will be psychic rewards and he delivered on that. Talagang totoo, I've never felt the joy na naaakit ka sa bundok, tapos bubuti yung buhay nila, gagawin mo lang yung trabaho mo, hindi ka magnanakaw, walang kapantay, yung nakikita mo, nabubuti ang buhay ng mga kababayan mo, at umaandar ang Pilipinas. And I'm guessing that at some point in Yusek Cabral's life, she was like that, di ba? Dahil public servant siya, 40 plus years, di ba? Tsaka maganda yung kanyang reputation until dumating siya until naging pangulo itong pinakawalang kwentang pangulong ito. Ayun. At sa akin, kasalanan ni Bongbong Marcos na ang dami niyang kinorap. Yan, kapag parehong-pareho ng tatay niya. No, kahit yung psychic rewards tinanggal mo. Yun na lang yung hinihingi mo. Hinihingi mo na lang yung pangalan mo malinis. Kahit yun ninakaw niya. Dahil magnanakaw siya. Nako. But anyway, kung ano po yung opinion ni Doc Lorraine ngayon dito sa programa natin, yan din po ang nakikita natin na opinion ng karamihan sa ating mga kababayan. So ngayon, parang sabi mo kanina, Doc, maganda po ang record ni Yusek Cabral during those times na nakasama mo siya. Parang ngayon lang po nasira siguro. Parang ganun po ba? Yes. Yes. Like us. 'Di ba? Kahit naman nung time ni PRRD o yung maayos-ayos na mga presidente, pinagkakatiwalaan natin kahit papano ang gobyerno. Pinagkakatiwalaan natin kahit papano ang most trusted noon ay ang AFP. Is it the same now? I don't know. Kaya nga kay Yusek Cabral. Why is that? Kasi DPWH, no? And ang perception ng tao, pinagtatakpan itong mastermind ay si Bongbong Marcos. Nako. At nang magiging kaibigan nila, makabayan party list pa. Ang sagot sa akin, ginagawa nila yung on the ground. So bumalik nga sa dati. Unlike nung panahon ni PRRD, sabay-sabay kami nag-work na talagang lahat tinatamaan mo, yung nasa kongreso, bawat sektor ng lipunan. 'Di ba tinatanggal natin yung maskara noon? Sinasabi natin si Carlos Zarate ay CPP. Ngayon hindi nila ginagawa. Wala nagsasalita sa kanila. So bumalik sa dati. Pero with regards to yung armed struggle, Jack, meron silang ginagawa. Dinenay ng Court of Appeals yung appeal ng CPP operatives na si Franz Castro sa Tour Ocampo and 11 others. Yung nangyari sa Talaingod noong 2018 na kumuha sila ng 14 na indigenous na minors, mga bata, at ipinasok ni Franz Castro at ni sa Tour Ocampo itong 14 na mga minor na ito sa isang van na walang paalam at walang pahintulot ng mga magulang at saka ng tribo. So kasi alam naman natin anong gagawin sa mga batang yon. Gagawin silang NPA, no? So yun yung kaso huling-huli sila, no? So they've been trying and may propaganda about it now, Talaingod 13, etc., etc. And it's really a victory kasi nasa bawat sektor ng ating lipunan ang CPP, pero lalo't lalo na sa media at sa legal sa hudikatura natin, sa judiciary, bawat sector actually, no? So napakalaking victory nito. Syempre mag-a-appeal yung mga yan. Memoryado namin yung galaw ng mga yan. So mag-a-appeal sila. Pero for now, very sweet victory ito. Kasi ang pinakahinus na crimes ng CPP, NPA, NDF ay sa ating mga kapatid na katutubo. Lahat ng maisip ninyo na krimen ginawa sa kanila, rape, sexual harassment,
training of child warriors, slavery, child abuse, 'di ba? Yun yung dun sila nalaman na si Franz Castro at si Satur Ocampo ay child abusers, no? Tapos nga ang takip nila ay ano ba ang takip nila? Parang volunteer teachers, parang gano'n yung palusot nila, no? So yan yung nakikita natin ngayon, salot ang CPP, NPA, NDF. Sila ngayon ang nakikita natin. No? So, at that time, si Satur Ocampo at si Franz Castro, mga kongresista sila noon sa bayan muna. Ano ba yung bayan muna? Di ba, prente ng CPP yan. No? So, malaking nagpapasalamat tayo sa Court of Appeals at syempre sa NTF-ELCAC. No? Tayo na Doc Lorraine, alam naman natin na kahit na convicted na tong dalawang to, malaya pa rin. So ano kayang magiging ng administrasyon dito pag hinayaan pa rin nila to ng hinayaan? Lalo na ngayon Jay, Doc Lorraine. napakaswerte talaga ng CPP kay Bongbong Marcos kasi nung panahon ni PRRD noon, napadapa niya ang CPP, no? So ngayon nakaka-recover sila dahil sa yung Broad Alliance, no? Yung pagkikipagkuntsabahan ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos sa CPP, NPA, NDF na naging attack dogs nila against the Dutertes. Yun naman yung ginawa ni Bongbong Marcos, 'di ba? Sa lahat naman ng iaalyado mo, teroristang organisasyon pa talaga, 'di ba? So, I'm sorry I interrupted you, Jay, no? Ang pag hindi natin ito natapos, no? Hindi na talaga lilipad ang Pilipinas. Kasi talagang bawat sektor ng ating lipunan nandyan sila. At ngayon nakaka-recover sila. Ngayon, bumabalik na naman habang nagsasalita tayo ngayon, nagre-recruit sila sa loob ng BJMP. Yes. Na ang nag-a-arrange mismo ay ang mga wardens at pumupunta dyan and it's yung kagandahan kasi ngayon, ewan ko kasi siguro yung training ko bilang doktor hindi ko matanggal na kahit na nakikita natin yung kabulukan ngayon, maganda yon kasi nakikita mo yung lalim ng bulok na kahit si Laila de Lima ay kakontsaba, kahit ICC ay kakontsaba ng CPP kasi nandyan si Cristina Conti. Parang pinapakita sa atin yung extent ng bulok ng Pilipinas. Maganda yun kapag doktor ka kasi alam mo kung saan ka magsisimula para maghilom ang Pilipinas. Diba? Okay. Attorney, no? Bago tayo lumipat sa... attorney tuloy. Doktor Sorry. na, attorney pa. Para kasing attorney yung ano mo yung aura mo ngayon parang attorney. Napa-attorney tuloy ako, Dok eh. But anyway, Doc, ano po yung masasabi nyo dito sa ginawa ng CPP, NPA, NDF na pagdideklara ng ceasefire? Parang, sila na po ang nagdidikta ng kapayapaan sa Pilipinas. Ano po ang masasabi nyo doon? Yung ceasefire kasi yun, Master Judea, expected yan sa CPP, no? Armas nila yan, weapon nila yan, panloloko nila. Na kasi pag ceasefire, ang nangyayari, ang record numbers yung recruitment nila, tapos record numbers yung namamatay na mga sundalo. Ganyan, kasi hindi naman nila sinusunod ang sumusunod lang yung gobyerno, 'di ba? So in other words, ang punto ko lang dito, there's nothing new about it. Ang bago ngayon, bakit pumapayag ang gobyerno, 'di ba? Kung papayag sila diyan. At bakit nakikipag-usap si Charlie Galvez sa peace talks? Alam naman, buti sana kung iba na yung panahon, kung hindi dumaan si Rodrigo Duterte sa buhay nating lahat at hindi natin nalaman lahat ito. Pero alam naman natin alam naman natin kung ano yung peace talks na yan. Pisting yawa talks yan, 'di ba? Kalokohan yan. Ano siya, terrorist talks. Yun yung tamang term dyan, terrorist talks, because it doesn't have anything to do with peace at all. Parang ano lang yun, para pang patagal pa. Kasi yung pinaka-strategy ng CPP, yung protracted war, patagalin ng patagalin. Ito, yung struggle na ito, tong gera na ito, hanggang mapabagsak nila ang gobyerno. Kaya talaga, sagot sa langit si Bongbong Marcos sa CPP, NPA, NDF kasi pinapadali niya yung pagbagsak ng gobyerno sa pagiging magnanakaw niya. Kasi ang pinaka lethal na kaaway ng CPP
ay ang isang lingkod bayan na totoong naglilingkod. Kasi hindi niya wala nang maniniwala sa kanya, katulad kay Digong, di ba? Kay Digong noon, 35,000 na nag-surrender. Bakit? Pag tinanong mo sila, ba't kayo nag-surrender? Kasi nagising kami na hindi naman pala totoo yung sinasabi kasi naramdaman namin yung gobyerno. O, di ba? Pero ngayon, kahit ako minsan, gusto mag-NPA. Di ba? Gusto mo talagang awayin dahil totoong mga magnanakaw, totoong hindi nagsisilbi. Di ba? Si PRRD nag-isip nun eh. Sinabi niya sa amin sa LCAC noon, kung gusto niyo yung matapos ito, 2 words lang, good governance, magsilbi tayo. Tama siya. Alam na alam niya kung anong, ito talaga yung president na, totoong president talaga. Alam na alam niya. Opo. Ma'am, may tanong ako. Yes, Jack. May ginagawa ba ang armed forces natin sa mga pulis natin? Ano yun? May Paulit, please. ginagawa ba sila? Yung mga armed forces natin? Kung may, Yung ang armed tanong po ni Sir forces? Jack, Oo. kung may ginagawa po Oo. yung armed forces at mga kapulisan regarding po dito. Kasi ang lumana na Oo, yung mga Jack. MPA eh. Wala na eh, parang napaka-powerful nila ngayon eh. Kung ako mismo, Yeah. naaawa na ako sa mga tao eh. Ang hirap nung tanong mo, nahihirapan si Doc Kaya Lorraine. nga eh, naunawaan mo ba ako, ma'am? Oo, naintindihan kita. Hindi, may Ano kasi? sagot ako dyan, Jack. May sagot Inaano ko na May to sagot ni Master. Ay, nilako sa uli. Yan lang po. Ano? Hindi, totoo. Mm-mm. Maganda yung tanong mo kasi totoong may ginagawa talaga sila on the ground. Hindi na makakabalik yung mga yan. Tingin ko nakaka-recruit pa rin sila. Pero yung armed forces natin, just the other day, di ba, nagkaroon ng encuentro na sa Samar yata yon na ang dami nilang nahuli ng mga NPA, mga baril, may mga namatay, etc., di ba? So, totoo meron silang ginagawa. At saka talagang hino-hold nila yung line. Pero, yung armed conflict kasi, Jack, yung NPA, isang parte lang naman yun eh. Tuloy-tuloy pa rin naman yung recruitment sa Kongreso. Ang lakas nila ngayon sa Kongreso. Tapos ngayon sa international arena. 'Di ba yung NDF naman, yung CPP, NPA, NDF, 'di ba? Tuloy-tuloy sila yung ibang parte ng teroristang sindikato na ito. Kasi yung before si PRRD, ang hinaan nung ba't hindi natin napabagsak ang CPP is kasi tatlo yung tingin natin. Iba yung CPP, iba yung NPA, iba yung NDF. So, nakikipag-usap sila sa NDFP. No, ganun yung design ng CPP kung bakit ginawa nilang parang tatlo. Para maloko tayo, malito tayo. Pero after PRRD, alam na natin na iisa lang yan, di ba? So, yung kahinaan ngayon, parang bumabalik sa dati, yung panahon ni PRRD, na ang AFP, much to my discouragement talaga, ba't hindi nila kausapin si Bongbong Marcos? Sabihin niya na, Sir, nakikipagkaibigan kayo sa CPP, yung ginagamit niyo yan sila Franz Castro, mga CPP yan. Ba't hindi nila kausapin? Alam naman nila. Actually, tinatanong ko sila, ba't hindi niyo kausapin? Di ba? Kausapin niyo sa lahat ng magiging kaibigan nila. Makabayan party list pa. Ang sagot sa akin, ginagawa nila yung on the ground. So, bumalik nga sa dati. Unlike nung panahon ni PRRD, sabay-sabay kami nag-work na talagang lahat tinatamaan mo. Yung nasa Kongreso, bawat sektor ng lipunan. Di ba tinatanggal natin yung maskara noon? Sinasabi natin si Carlos Zarate ay CPP. Ngayon, hindi nila ginagawa. Wala nagsasalita sa kanila. So, bumalik sa dati. Pero with regards to yung armed struggle, Jack, meron silang ginagawa. No? Tsaka ito, Doc Lorraine, ginawa to dati ito yung ganito yung ginawa noon ni Cory Aquino na pinalakas yung mga NPA, inalagaan. So ganyan naging din yung ginawa ngayon ni Marcos Jr. Ang ano nga ho dito, ewan ko lang kung nabalitaan nyo ho, na may mga, wala pa namang 100% na totoo ito, pero may kanya-kanya daw na grupo. May sa Pulahan ng mga NPA, may sa Dilawan, may sa Kakamping. Yun daw, may mga ganyan-ganyan tayo nababalitaan ngayon. At yun, diba kanina, ano yung sinabi? Nagdeklara sila ng ceasefire. Pero kahapon lang ay nagkaroon ng nagasik ng karahasan sa Balatan, Camarines Sur. Ang mga so ibig sabihin,
Oo, ang mga NPA. So, ibig sabihin, binubudol tayo. Hindi, ang ano kasi, ang dineclare nila is 24, 25, and 31-1. 4 na araw lang. 4 na araw lang, okay. So, pero, mahirap kasi pagtiwalaan din yan. Yun nga, Master Judea, may tanong ako. Apo. Pumayag ang gobyerno sa ceasefire? Wala naman pong sinabi. Wala pong tugon naman. ng gobyerno dito. Para sa akin lang, parang yung CPP, NPA na ang nagdidikta na gusto namin ng kapayapaan sa 24, 25 at saka 31-1. Pero so far, wala pa naman po silang sinasabi regarding doon sa Alam mo, Master deklarasyon Judea? ng CPP. Alam mo, Master Judea, nung meron tayong asset sa loob ng BJMP, no? Ang kwento niya, nung lumipad yung aeroplano ni PRRD, nung kinidnap siya, yung extraordinary rendition ni PRRD ni Bongbong Marcos, di ba? Yung heinous crime na yon, yung lahat ng high-ranking na CPP, NPA sa loob ng BJMP at saka yung mga NPA na nandun, Apo. naghiyawan sila sa tuwa. Parang ang sinasabi nila, victory is at hand. Oh. Ganon ang sinabi nila. Kasi doon pa lang, Doc, makikita mo na talagang nagkakampihan talaga sila. Against na Duterte. Oo. Mm. Yes. Oo. Ganun yung intindi ko sa sinabi ni Jay na yung may CPP na kaalyado ng mga pink, na mga dilaw, mga ganyan, di ba? Magkakaaway yung mga yan, magkaaway ang Akbayan at saka ang CPP. Kasi ang Akbayan ay breakaway group ng CPP yan. Yes. Pero as in fiercely magkaaway yan. So, Pero ngayon bati sila, di ba? So, ibig sabihin, Yeah. Doc Lorraine, may ano nga talaga, may katotohanan din pala yun na talagang merong NPA sa mga pulahan, may NPA sa mga dilawan at pinklawan. So sa madaling salita, ang gobyerno ni Marcos Jr. ay infested na ng mga Ito maisingit ko lang, ma'am, ha? Kasi pinag-uusapan niyang BGM. iba-iba, CPP, NPA. Si Risa, ma'am, asan siya? Ano siya, sa Akbayan siya, di ba? Ayun. Akbayan siya. So, hindi siya miyembro ng CPP. Pero ang Akbayan, ang history niyan, dating mga CPP yan na nag-break away. Na hindi na sila nag-agree sa violent, yung NPA, violent overthrow of government. Pero nandun pa rin yung kanilang overthrow of government, pahihinain Yes. pa din yung gobyerno. 'Di ba? So nakikita mo yung mga tabas ng utak ng mga 'yan, 'di ba? Parang may sakit sa utak talaga pagkausap mo kasi lalo na pag expose ka sa ibang bansa na wala silang mga ganyang baliw, 'di ba? Kita mo talagang babaliw na mga like what Risa Ontiveros did, 'di ba? Yung lagi nagpapadala sa Senado ng mga planted na witnesses niya, 'di ba? Talagang sinasaktan ang Pilipino ng mga taong ito, no? Ma'am, kasi medyo ligaw ako dito sa mga to, pero ramdam naman ng taong bayan yung kanilang affiliation. Ito sila Llamas doon din. Meron silang common ground, 'di ba? Doon din nanggaling sila Llamas, Yeah. 'di ba? Meron gusto ko sinabi ni Jay kasi natin 'yon, i-explain natin 'yon. Yung genius ng CPP, yung lakas niya ay yung broad alliances niya. Lahat pinasok niyan, kahit call center, kahit ICC nakakapasok siya. No, kahit lahat kinakaibigan niyan. Sila yung humaharap sa UN. At sila nagre-represent ng Pilipinas, tapos yung mga kasinungalingan nila lumalabas sa United Nations, di ba? Yes. Kahit humaharap kami nun sa UN, government na ng Pilipinas yung humaharap, tapos high level na delegation, mga secretaries, etc., ang paniniwalaan nila yung mga CPP. So, kasi inalagaan nila yon 50 plus years na talagang ginapang nila yon. What for? Di ba recently si Nery Colmenares meron siyang award from the University of Melbourne? Si Nery Colmenares ay CPP yan, operatiba yan, tigas yan, top recruiter yan, di ba? Bakit? Ba't nila nagagawa yun? Because nga of their infiltration. Yung sinasabi ni Jay, nakikita niya lahat sila. Yes, pag tinignan mo ang administrasyon ni Marcos ngayon, nakakangilabot. Kasi kilala namin sila. Ang dami nila dyan. Mga CPP, mga USEC, ASEC directors.
ang nagpapalakad ng gobyerno, marami, komunista, CPP, NPA, NDF. Yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. He truly opened the portals of hell to our country. So I think that's the reason why na nagkakaganito ang bansa natin, ang gulo-gulo. Wala Yes. nang parang wala nang direction, Dok eh. Wala nang direction yung bansa Yes. natin dahil Yeah. parang hindi naman natin masasabi na lahat sila ay guguluhin ng Pilipinas. Kahit papaano, mayroon naman dyan na mga matitino pa. Kaya lang ang problema, gagawa ka ng matino tapos sisirain ng mga kasama mo rin lang kasi ayaw nila na magsaksida ang gobyerno. Parang ganun. Tama ba, Yes, Dok? correct. Master Judea, na bullseye mo talaga kasi napakarami, the vast majority of our public servants are faithful and true. Mga kaibigan ko yan, kilala ko sila. Kaso, hindi naman sila nasa leadership position or Yes. pag nasa leadership position sila, nasasapawan sila, 'di ba? So, nakakaawa ang gobyerno ngayon, talagang walang kalaban-laban. Kahit tayo, we hate the government right now, but the government doesn't belong to Marcos or it belongs to us, atin yan. Kaya tama na pinupuna natin ang gobyerno kasi atin yan, 'di ba? Ano yung sinabi mo kanina, Doc Lorraine, nasa BGMP sila nagre-recruit? Ay, oo, grabe to. So, ibig sabihin, Grabe to, brother. kaya pala nakatuloy sila kay Madriaga. Correct. Yes, oo. Grabe ito, habang nagsalita tayo ngayon, no, matagal na pumupunta. Ang galing-galing talaga ng CPP, NPA, NDF, no. I really honestly admire them because very focused sila habang pinapaaway nila tayo, habang nag-aaway Duterte, Marcos, ginagalit nila tayo. Tuloy-tuloy ang recruitment sa BJMP, nagapang nila ang warden, na yung warden mismo ang nagbibigay ng opisina niya para doon ang mga anak natin pumupunta every Saturday na ang nagti-teach in sa kanila ay mga top cadre, sina Vic Ladlad, Adelberto Silva, si Wigberto Villarico. These are the top cadres of the CPP, NPA, NDF na ang hinahawakan nila ay mga anak natin. Grabe, di ba? Grabe nangyari talaga sa Pilipinas. Tuloy-tuloy na panahon ni PRRD, walang ganyan. No, Yes. takot na takot sila pero ngayon hindi na ganoon, no? Like you said, wala pang malinaw, 'di ba? Pero what's interesting to me, what I find interesting is yung kawalan ng tiwala ng taong bayan sa administrasyon ni Bongbong. So that right away, siya yung binibintang, 'di ba? Agad-agad nakita natin on social media kasi binomonitor ko yung social media all over 'yan. So that's what I find interesting about all of this, no? Na agad-agad siya talaga yung inisip ng tao. At saka bakit naman hindi, no? Nakita naman natin sa net approval ratings -12. Ganun ang ibig sabihin ng -26 Bongbong Marcos na tapos na yung mandato mo, tapos na talaga sa tao dahil sa panloloko mo, pagnanakaw mo. Lahat ibibintang talaga sa'yo. And even this, no, for me, yes, definitely, no, whatever it is, he's part of this. Whatever it is, whether it's suicide, whether it's foul play, he has to be blamed for this. Kasi if you look at kilala ko kasi si Yusek Cabral nakatrabaho ko yan. No, very impressive yung kanyang record, 'di ba? Yung work record niya, tsaka yung educational background, etc., 'di ba? Naaalala ko kasi si PRRD nung sinabi niya sa amin nung na-appoint niya kami, sinabi niya there will be no financial rewards, sabi niya, but there will be psychic rewards and he delivered on that. Talagang totoo, I've never felt the joy na naaakit ka sa bundok tapos bubuti yung buhay nila, gagawin mo lang yung trabaho mo, hindi ka magnanakaw, walang kapantay, yung nakikita mo na bumubuti ang buhay ng mga kababayan mo at umaandar ang Pilipinas. And I'm guessing that at some point in Yusek Cabral's life, she was like that, di ba? Dahil public servant siya, 40 plus years, di ba? Tsaka maganda yung kanyang reputation until dumating siya until naging Pangulo itong walang kwentang Pangulong ito. Ayun. At sa akin, kasalanan ni Bongbong Marcos na ang dami niyang kinorap. Yan, parehong-pareho ng tatay niya. No, kahit yung psychic rewards tinanggal mo.
Yun na lang yung hinihingi mo. Hinihingi mo na lang yung pangalan mo malinis. Kahit yun ninakaw niya. Dahil magnanakaw siya. Nako. But anyway, kung ano po yung opinion ni Doc Lorraine ngayon dito sa programa natin, yan din po ang nakikita natin na opinion ng karamihan sa ating mga kababayan. So ngayon, parang sabi mo kanina, Doc, maganda po ang record ni Yuse Cabral during those times na nakasama mo siya. Parang ngayon lang po nasira siguro. Parang ganun po ba? Yes. Yes. Like us. 'Di ba? Kahit naman nung time ni PRRD o yung maayos-ayos na mga presidente, pinagkakatiwalaan natin kahit papano ang gobyerno. Pinagkakatiwalaan natin kahit papano ang most trusted noon ay ang AFP. Is it the same now? I don't know. Ang dami palang speculations, no? Pero again, at the heart of this talaga, kaya napakahalaga ng tiwala sa gobyerno. Napakahalaga nun. Kasi nawawala yung agam-agam mo. Kunyari, i-compare nyo. Kunyari si PRRD ang president ngayon. Diba? Laking diferensya. Very big difference. Kasi mawawala yung agam-agam mo. You know that he's on top of the situation. Alam mo na walang cover-up. Lalo na hindi kasi pati siya magnanakaw. Yung mga observations ninyo na may pinoprotektahan, di ba? Pinoprotektahan si Bongbong Marcos pag palapit sa Malacanang ay inilalayo talaga, di ba? Na nakakawala ng tiwala sa taong bayan yun. I don't think they understand kasi itong mga nakikita nating nakaupo diyan, mga second, third generation na mga trapo. No, hindi nila pinaghirapan yung mga posisyon nila, mana lang sa mga magulang. So hindi nila alam yung pinaka-basic, 'di ba? Yung mga basic things about politics, na politics is addition. So, kaya si Bongbong Marcos ang daming kaaway, unnecessary enemies, yung mga kaibigan pa niya, yung mga nagmahal sa kanya at talagang nagsuporta. Politics is addition, basic 'yon, 'di ba? Ano pang number 2? Tiwala. Tiwala is gold. Tiwala ng taong bayan, malaking-malaki. Sinungaling, budol ng budol. So, yung nakikita natin sa offshoot, yung ngayon kay Yusek Cabral, unfortunately, it's an offshoot of how the people view this administration. They cannot trust. -26 is the net approval rating of Bongbong Marcos. Yes. Ang ibig sabihin nun, talagang walang president ever nagkaganyan, ever naganyang approval rating nung na-depose si Erap, +10 yung kanyang approval rating. Si Gloria Arroyo ang pinakamababa, +1. -26 kaya itong nangyayari nga kay Yusek Cabral. Why is that? Kasi DPWH, no? And ang perception ng tao, pinagtatakpan itong mastermind ay si Bongbong Marcos. Nako. Kung ano yung pagkakaiba, no? Pagka ang leader mo ay maayos, no? So si PRRD nun, kakain kami. Simpleng pagkain talaga, sobrang simple. Kung ano yung pagkain natin sa bahay, ganon. At tapos sasabihin niya yung ending niya. Okay naman yan, yung piniritong isda, whatever. Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. Paulit-ulit yun. Tapos gusto niya nakasarado yung mga ilaw sa Malacanang, walang mag-aircon ng sobra. Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. Paulit-ulit yun. So kahit na entitled ako mag-travel ng business class, hindi ako nagbi-business class. Walang nagbi-business class sa amin kasi ang leader namin nag-economy. 'Di ba? Ano ngayon ang pagkakaiba? Itong si Bongbong Marcos, party ng party, may fireworks, 'di ba? At saka yung nag-sign siya ng GAA. At saka, in other words, from the very start, ang naging message ni Bongbong Marcos, hindi tayo nandito para magsilbi. Nandito tayo para magnakaw sa Pilipino. Ilan na ba yung nanakaw ni Bongbong? Diba? Listahan natin yung gold, yung PDI. Biro mo, PhilHealth. Diba? Yung contributions, personal contributions natin, PDIC, personal savings, yung kaliit-liit na mga savings natin kahit yun ginalaw niya. At nakikita ng mga nasa gobyerno yon. No, so anong message sa kanila? Ay, kanya-kanyang kulimbat pala tayo, tapos addict pa, mahina pa. So maraming mga ambisyosong umaali-aligid na gusto maging president. So kanya-kanyang fiefdom sila, kanya-kanyang kingdom sila, kanya-kanyang galaw, di ba? So lahat sumusunod. Follow the leader talaga.
So wala siyang moral ascendancy. Hindi katulad si PRRD noon. Nakikita namin naninipa yan ng USEC na nakita ko siya nanipa siya ng USEC na for corruption. No, just pag nalaman niya corruption, talagang galit na galit siya. So ibang-iba. Talagang iba talaga yung leader na may moral ascendancy, 'di ba? Kilala nyo, 'di ba? Punta kayo sa bahay ni PRRD, bahay ng isang pangulo na hindi nagnakaw sa Pilipino. Yan nga. Ayan. 'Di ba? Fatal. Ano lang fatal. gusto ko lang linawin mga kababayan na ang opinion ni Doc Lorraine ay Yes. opinion niya. Okay? Akin lang Kanyang yan. opinion niya. hindi yan ang Si Yan Doc- sa SNI, akin si yan. Doc Lorraine pa. Okay, thank you. I'm grateful na nangyayari ito kasi natatanggalan sila ng maskara. Kasi nga yung history ng Pilipinas, lampas 3 siglo, 'di ba? 3 centuries na nakaano tayo sa Catholic Church, no? Hanggang ngayon, no, nandiyan pa din. So na parang nabansot yung pag-iisip natin. Yun. At nadadala tayo sa takot, 'di ba? Na talagang nakatanikala ang mga isipan natin. Ayun. So ngayon yung galit natin, yung dinidescribe ni Dada na naggalit, mahalaga yun. Kailangan pakinggan natin yung galit na yun at wag natin sasabihin na nakasutana siya, no? Tama siya. May, nung sinauna na yon si Jose Rizal, how many years ago, binaril siya, over a century ago, binaril siya dahil he was executed dahil lumaban siya sa mga praile, di ba? Sa Spain, di ba? So, umuulit ang kasaysayan sa atin. Ang hinihingi sa atin ngayon ay mag-isip tayo. No? Yes. Mag-isip tayo na kasi lalo pati, no, ang CPPN, kasi si Flavie ay SVD yan yung kanyang congregation. Apo. Ang SVD is deeply infiltrated by the CPP. Yun, no? So, naman pala eh. again, very diabolical, napaka-diabolical nang nangyari sa simbahan, hindi lang simbahan Katoliko, maraming kongregasyon ang ipinasok ng CPP, NPA, NDF so that yung ilang minors yun, I think 18 minors na kinidnap at dinala sa Divine Word sa University of San Carlos sa Cebu, SVD yon. At ang SVD ang nagprotekta. Kung anong ginagawa ni Flavie ngayon? No, ang rescue yun ng NTF-ELCAC pero they condemned it, no. So at ang nagbigay takip sa mga CPP ay ang SVD. So si Flavie ganun din. Sa madalit salita, pinasok talaga kahit yung eskwelahan ko, no, nung high school sa all girls school ako, ganun din. Si Sister Merian Manansan ng St. Scholastica's University, hindi lang siya miyembro ng CPP, Central Committee siya, Saints ko, no. So everyday napasok talaga yung simbahan na talagang diabolical, no. Diabolical yung nangyari sa Pilipinas na ang mga institusyon na ipinagkatiwala natin, ang kaluluwa natin, puso natin, mga anak natin, ay pala ipinasok ng mga demonyong ito. 'Di ba? So, dapat mag-isip tayo, 'di ba? Dapat pa rin ba sila sa pagtitiwala natin? Syempre hindi na, no? Tama. Hindi na, mag-isip tayo. Wala din kayo dapat natatakot. Walang no fear. Ang Tsaka- tendency kasi, Master Judea, mabisang-mabisa para kay Inday. Yeah. Diba? Salamat kasi para hindi nila naintindihan yung psyche ng Pilipino na ayaw ng Pilipino na nang aapi ka, di ba? At saka yung hindi nila talaga kilalang Pilipino, itong mga elitistang ito, yung mga Einstein na nagsa-strategize niya, no? Yes. Na ang gusto lang ng Pilipino, magsilbi ka lang. At saka number 2, yung ginawa kay PRRD, no, tatay ni Inday, yung pang-aapi na ganon, panggigipit sa Duterte family. And of course, number 1, si Inday alam nila hindi magnanakaw. So, binigyan na nila, dahil sinisiraan nila, nasasagot ni Inday. 'Di ba siya yung COA na most pinakamataas na COA ranking for 3 years running, no, unmodified opinion. So, nabibigyan ng oportunidad si Inday, thanks to them, na ipakita sa Pilipino kung gaano siya kalinis, gaano siya katatag, at gaano siya qualified to be president, no? yes. Mabisang-mabisa sila. Correct.
Mababa yan, ha? Oo. Naniniwala ba kayo na 31%? Hindi, no. Yan. No Oo, way. ano yan, pinadidiki. Actually, kung makikita mo, parang less than 10% nga lang yung agwat ni Oo. Inday kay Bongbong eh. Oo, ano Hindi yan? totoo yan. Ang pagkakaalam ko ha, you have to correct me if I'm wrong, illegal yon kasi pork barrel yon. Kasi yung pork barrel. Yung tatay ko, kongresista siya, late 70s, early 80s. Ang trabaho lang ng kongresista, gumawa ng batas. Hindi ikaw tagabigay ng proyekto, hindi ka humahawak ng pera. No? So ngayon, ang gusto nitong mga nasa kongreso ngayon, kung may sakit ka, lalapit ka sa kanila, yung bagong invento nila, yung medical assistance, ganon. Kaya instead of using that money sa DOH or para yung universal healthcare, mas maayos, kasi pera natin yun eh. Pera natin yun, di ba? So, katulad di ba dito sa Japan, hindi sila pupunta sa politiko para humingi ng tulong, di ba? Diretso sa ospital. Imagine, yung dinadaanan ng mga kababayan natin na pag nagkasakit ka, magmamakaawa ka pa sa putang ng politiko, 'di ba? Magmamakaawa ka pa, 'di ba? Buti na lang kunyari ako, may access ako kay BG. So may mga lumalapit sa akin, 'di ba, yung kami ni Coach Oli, etc. Pero hindi naman lahat ng tao may access na ganon at mali pa din 'yon. Mali pa din 'yon. Dapat yung pera na 'yan pumupunta sa sistema, hindi sa politiko. 'Di ba? So yung pangarap ko, dapat bumalik tayo kung sa ano yung tama, 'di ba? Yung mandato ng legislator, ng kongresista, gumawa ng batas. Diyan nagsimula lahat ng mga problema natin. Yung mga pork barrel na yan kasi mga ganid, no? Rinig po kayo. Okay, so this is nothing unusual. Romualdez itong template na ito. Ganito yung ginawa ni Imelda Marcos noon. Bumibili siya ng mga properties using our money. So yeah, yung property na yan, definitely matagal ng mayaman ito dahil matagal ng mga magnanakaw itong mga ito. Generational ito. Ipinapasa lang nila sa anak nila yung pagkamagnanakaw nila, no? Doc, confirm ko lang kung ito ba, kasi ikaw, Marshall Baby ka eh. Ito bang Yes. tatay or father ni Martin Romualdez, isa sa mga crony ni Marcos? Oo, crony, tsaka kapatid siya ni Imelda. Crony siya. Hereditary. Inuulit nga talaga inuulit ni Bongbong lahat ng yung mga Martin at saka si Bongbong, inuulit talaga lahat. Si Lisa Marcos is also like Imelda. Except that si Imelda maganda and elegant, di ba? So that's the difference. That's a very big difference. Pero yung pagkakawatan at yung ostentatious na partying, very Imelda yon, no? So umuulit talaga yung kasaysayan at umuulit ang kasaysayan. Tinatawag nila ito redemptive arc. So, para maayos natin. hereditary din po pala yung pagnanakaw, Doc? Natural. Oo, kung ano yung values ng mga magulang mo na ano mo 'yun, 'di ba? Kung ano yung tinuro sa atin, 'di ba? Sa bagay, kung ano yung puno, yun talaga bunga. Oo, sa kanila wala yun. Kung yung naggugulat tayo sa pagkamagnanakaw nila, sa kanila oxygen 'yon. Ganun yung ikinalaki nila, yun yung na gisnan nila from the very start. Alam nila paano magnakaw. no? At saka walang kahihiyan. And they feel very entitled. Parang karapatan nila magnakaw. Pag upo ni Bongbong, anong message niya, di ba? Kami na ngayon nasa poder, kahit na ano pwede namin gawin, di ba? Magnanakaw kami. Tsaka Ganun ang tatay at nanay niya. Ano? Ang sabi ng Supreme Court, bawal ang pork barrel. So, iniba nila yung pangalan. Naging insertion. Naging PDAF, tapos naging insertion. So, makita mo talaga, no, na talagang mga magnanakaw itong mga ito. Kasi naalala ko talaga nung panahon ng tatay ko, 100% ng oras ng kongresista gumawa ng batas. Yun, that's it. Hindi sila humahawak ng pera tapos lalapit sa kanila para, kasi yan yung palusot nila, di ba, yung mga constituents nila. Walang ganon noon. So dapat, hindi ko lang alam kung pwede pa tayong bumalik sa ganon. Pero ako kasi, gawin natin kung ano yung tama. Dito nagsimula yung mga problema natin. Gusto ba natin ng bansa na, yung bagong bansa, then we have to change. Hindi tayo dapat papayag na ganyan kasi legalized at binibigyan natin ng permiso na magnakaw sa atin itong mga ito. Tapos nakita niyo naman, nagpalaki tayo ng mga ahas. Ang kakapal ng mga muka,
wala nang kahihiyan itong mga ito. Nakita mo ba yung pagmumukha ni Swansing? Talaga sa dinami-dami ng pera niya, hindi ba niya kaya magpa-surgery para lumapit yung mga mata niya? Diba? Yes. Tapos magkapatid sila. Magkahiwalay. Magkapatid sila na top na pinakamalaki na na insertions. Kapal ng mga muka, ang kakapal ng mga muka. Pero hindi natin pwede ibintang 'yon sa kanila lahat. Dapat tayo din, meron din tayong Responsibilidad. sagutin doon. Dapat din tayo pumayag sa ganyan.